Ang ating pong pagtitipon ay napakahalaga. Lubhang kailangan ho namin ang inyong tulong at suporta. Hindi po tayo nagbi-meeting upang makinig lamang, kundi upang matuto at mapag-aralan kung ano po yung kagaganda ng ating samahan. Yung pong gagawin natin, ang magiging guide natin doon sa ating pong nalalapit na halalan. Ang sabi nga po, yung tamang daan ang ating tutunguin, yung pong tamang landas, at yung pong mga matututunan natin, madidinig natin na pabor sa atin, ang siya nating dapat tahakin. At yung po, maliwanag, ang pinakikiusap namin sa inyo na ilakad at tulungan ng gusto, at yung pong pagkausap sa mga kamembro natin, membro ng pamilya, excuse me po, membro po ng barangay, kapitbahay, kaibigan, na mapaliwanagan natin kung ano ang comparison ng ating kandidatong si Doktora at yung pong nakaupo. Yung po ang napakahalaga nating magiging paksa. At yung pong ipinaliwanag kanina ng ating pong mga kasama na si Mr. R.G. Esquejo at si Vice Dari Watco. Doon po tayo magdidepende ng ating pong mga gagawin sa bawat barangay, bawat purok. At yung pong pagpapakilala naman doon sa ating pong nakatunggali, doon sa kabilang partido, yung Congressman Vlogger, ay nakita na po natin yung comparison nung totoong serbisyo, totoong mahusap, at totoo pong may respeto doon sa ating mga kababayan sa distrito. Hindi po gagamitin lang yung kanyang magagandang salita. Hindi ho kayo bubulahin lang at pag nakuha yung gusto, talikuran na at wala na pong ibuan. Napakahalaga po ng salita. Napakahalaga ng deklarasyon dahil dito nakikita natin kung ano po ang tunay ng pagkatao ng kandidato. Kung ano po yung pinagbabasihan nating record, yung track record po. Halimbawa ko na po sa inyo si Kong Antonino. Nakatatlong beses pong congressman. Ibig sabihin po, nagampanan niya lahat. Yung sinabi at nangyari po yung walang iwanan. Yung pong politika, ganun po siguro talaga, nagkalaban pang po kami, parte lang po ng politika yun. Pero, never ko po siyang siniraan. Never ko yung pamilya niya ay inalipusta at idamay yung hindi dapat pag-usapan. Nung sila po ang magkasama, lahat ng magagandang salita, nadinig nyo. Hindi ito paninira, kundi pagpapaliwanag. Nadinig nyo, sasangga siya ng bala para kay congressman. Ang trato niya, ganun, kalibel na magulang. Pero ngayon, si congressman ho, ang pinakamasamang tao sa buong 4th District, ayon kay Kong Vlogger. Ayon po sa kanyang pamilya. Kumbaga, pamilya na ni Kong ang ating pinag-uusapan dito, pamilya na po nung Kong Mengmeng, yung ating pong pinagbabasihan. Yung pamilya po ni Kong, pag sinabi pong walang inawanan, wala pong naiiwan. Ginagawa at may palabra de honor. Yung pong kabila, yung mismong tumulong sa kanya, yung mismong nagdala sa kanya at nagpanalo sa kanya nung nakaraan, pamilya na po ng adik at pamilya ng pinakamasama dito sa 4th District. Kaya po dito makikita natin kung anong klaseng tumanaw ng utang na loob yung Kong Vlogger na pamilya. Kaya po, sana po, yung paliwanagan natin, huwag na po tayong pabobola. Dahil malinaw po sa sikat ng araw na yung kanilang pananalita para sa sarili lamang.
Ginagamit lang po yung distrito, yung mamamayan ng ating mga bayan-bayan at yun po kapaboran nila at yun po kapangyarihan para sa kanilang pamilya yung itinatayo, hindi po para sa distrito. Kaya po, maganda po ang laban natin ngayon sa totoo lang. Dahil kasama na po natin, kakampi natin, at katulong, sumusuporta ng gusto, palakpakan po natin, Congressman Rody Antonino. Sa totoo lang po, kayo ang nagpapawi sa amin nung nakaraan. Kayo ang sasabihin, kayo tumalo sa amin. Dahil kay Congressman. Ang respeto po natin kay Congressman, manalo matalo, andoon pa rin. At ang pagtingin po natin, yung pong tao na totoong manalita at yung istorya ng pamilya at pag-commit ni Congressman para sa distrito. Kaya po, andito tayo magkakasama dahil din po sa mga commitment nyo kay Kong Rody. At yung commitment naman ni Kong Rody, hindi ho kayo ililigaw. Hindi ho kayo mapupunta ng alanganin kung hindi po siya nagkaroon ng tiwala kay Doktora Maricel Natividad Nagaño. Kaya maraming salamat po mga kasama, mga kasuporta. Hindi naman po kami kaugali ng vlogger dahil hindi naman ho namin naging trabaho yun at hindi namin pinangarap. Kung sakasakali ho na kami nakakasagot ni Doktora, kinakailangan lang pong madinig din ng mga nanonood yung kabilang panig. Pag po ang napapanood lang ng mga tao ay yung isang side lang at paulit-ulit yung sinasabi, pambobola at ginagawa, yung iba po napapaniwala. Kaya kailangan po sasagutin. Nauna pong sumagot si Mayor Elan tungkol po dito sa asfalto sa San Leonardo, na kung saan yung kanyang pagpunta ay parang ang iniisip siguro sakop ng gapan yung San Leonardo. Kaya po nung mapatigil yung kanyang ginagawa dahil hindi po nakikiraan at hindi po nagsusumite ng mga permit ay napahiya po. Kaya po hindi po lumabay ng kabibidyo at nagpunta pa po sa Kongreso para lang magmura, mag-uniforme at naglagay ng logo. Nakita niyo na po ba yun? Napanood niyo na? Hindi pa, parinig mo na rin para magkaroon sila ng idea na ito po hindi kwento, totoong nangyayari. At hindi po paninira, kundi pagbibigay ng informasyon para yung informasyon na ito, madinig nyo, masabi naman din natin doon sa ibang mga kakampanyahin natin. Ang bakla, ilan nyo? Utang ina mo, ilan nyo? Hindot ka, utang ina mo. Utang ina mo, ilan nyo? Utang ina mo, hindot ka. Utang ina mo. Pero tarantado ka, gago ka, hindot ka. Utang ina mo, ilan nyo? Utang ina mo rin, utang ina mo, hayop ka. Utang ina mo, medyo ilan nyo? Utang ina mo, gago ka, tarantado ka, ilan nyo? Utang ina mo, balik. Ayun po, mga 71 oras lang naman yata yun. Alihinto na ho natin dahil masakit pakinggan. Nakatandaan niyo ba kung ano yung sinasabi? Ano ho ba yung sinasabi? May ibang... Utang na rin niya. Ano pa ho? Yung iba? Ano pa iba? Ano pa ho ba yung sinasabi? At alam din natin. Meron pa ho pang hit. Ikaw. Salitang lalaki ho ba yung hit? Bakla. Ayun, salitang pating daw. Palagay ko ho, dun sa ganong sistema na ang gusto gayahin siya ng mga kapwa congressman, siguro hindi sa panahon ni Kong Antonino. Dahil yung congressman, igagawa ng batas. Ano? At saka po kailangan yung congressman ihemplo ng kabataan kung paano siya manungkulan at kung paano siya kumilos, kung paano manalita.
Kumbaga po, siya po ang magiging inspirasyon dapat ng distrito at ng mga kabataan dito po sa atin. Kung ito po ang gusto niyang ituro at kanyang dapat na siya ay gayahin, tama ho kaya yun. So, madaling salita ho, pangit pakinggan, pangit yung sinasabi na hindi kailangang pamarisan. Masakit sa tenga. Kaya po, si Mayor Elan, nagawa naman na yung pagsagot dito at nakapunta naman na din kami doon sa barangay ni Kapitan Boy Paslang at tumayo para alamin kung ano talaga yung dapat naming pag-usapan at dapat na pagkakaintindihan. Kaya lang po, wala namang dumating sa kanila. Ito po yung video na kung hindi nyo pa napapanood. Kaya Mayor Elan, kapatid yung pag-aari ng kanyang asawa ay susukatin at sasakupin ng mga kaswal. Dahil po ngayon sa property ng mga kasidad at magpapasukat para sa lote na kanilang pag-aari na sinasakop ng mga Pascual. Total din po, itong si Vlogger Pascual ay isa na, kailangan mo itutuloy ho natin ito. Si Mayor Elan mo, hindi po brang nakaupo lamang. Kaya tayo po ang dito sugapan, sakop ng Pambon, barangay ng kanyang ama. Tayo po ay andito, ay tayo po ay magharap-harap na. Andito po sa inyong barangay ngayon. Andito po, upang harap kayo, at subukan yung pumasok dito sa compound ng mga natitidad at magkaalam-alam na tayo. Kaya po, 3 beses po kami napunta ron, pero wala naman ho ni Anino nung Pascual, nung andun ako. Merong isang pagkakataon, nung wala na ako, tsaka nagpunta yung mga goals ni Kapitan. Panataro na. Titinamot, baka may kalaban tayo niya. Pinadala na ni Kapitan Boya. May pagkakataon po, nung wala ako, tsaka nagpadala at kasama si Boy Pascual na pumunta ron sa gate at dala yung armado. Pero nung balikan ko po ay wala na ulit at hindi naman na bumalik. Ito po yung katunayan nung pasok doon sa lote mismo ng mga natividad sa Pambuan. Na ang gusto ay hukayin yung porsyon ng lote ng mga natividad at simentohan, gumawa ng karsada nang hindi nagpapailang. Gano'n po kababastos itong mga ito. Mismong dating mayor ng Gapan, nag-congresswoman, pinasok yung lote ng walang paalam. Kaya po, pinaalis namin yung nagbabako at dito po, nag-live din si Doktora dahil sagot doon sa kanilang ginawa sa kanilang lote. Ito po, pakinggan din natin. Tama, kasi pagka po naman hindi natin proteksyonan, mahirap para lang po yung mga kasama din natin na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Kaya pag nasa tama naman tayo, meron tayong karapatan na tumindig para na rin sa kapanatagan ng lahat. So, natutuwa nga po, nakausap ko ni Ali din ang lote dito sa kabila. Sabi nila, nag-iisip na rin sila nung nagsusunod dito at walang nagsasalita, na walang umaalma na nakukuha yung lote nila. Nagbagasal na daw sila at kasi kasunod na yung lote nila. So parang sabi nila, blessing pa na nalibon dito dahil hindi na umabot dun sa kanilang lote. Kasi kung hindi, sila naman daw yung mawawalan ng lote, baka hindi nila kayang magsalita at tanggapin. Ilang minuto mo na po meron po nagla-live na dumayo dito sa Gapan, sa Pambuan, sa lugar na ito. Sa lugar na yan. Yan po, yan. Sige. Ayan po ang sagot ni Kong Vlogger. After a few minutes daw po, nag-live din siya. At may sinasabi niya, nag-live siya doon mismo sa kinatatayuan ni Doktora. Napansin niyo po ba yung lugar na tinatapakan ni Doktora?
At saka yung lugar na kinatatayuan ni Kong Mingming. Ayan ho, lupa na nakabunton. Ngayon naman ho, yung salita niya, sementado at tabing ilog. Kaya magkaiba ho. Sabi nga ho, nung pag si Kapinyaranda, ubod ng sinungaling, ubod ng yabang. Kaya po, ito po, yung mga agaw lupa na sinasabi doon sa Mindanao at Makabaklay. Yung daw pong sinungaling kapatid ng ano po? Pag sinungaling kapatid ng Magnanakaw. kaya po itong magnanakaw na ito, nakakamera ho tayo, kayo nagsabi lang ha. Live lang naman, live. Ano na ang pangalan niya? sa atin ho, mga kaibigan, mga kasama, pagpapatunay na tayo po ay nagpapaliwanagan lang. Kung anong klase po nila gustong sila makilala at maalala ng tao, at kung ano po yung klase ng kanilang pananalita. At doon po sa agaw lupa sa Minalungaw, nakita na po natin nung maging congressman, nung kung hindi sila congressman, hindi naman nila ginagawa yun. Nung maging congressman na, itong si Kong Mingming, at may nabiling lupa doon sa Makabaklay, sinakop na po pati Minalungaw. Ito po ang ebidensya sa kanila rin at sila rin po ang nagla-live, nagpe-Facebook. Panoorin po natin yung ating pong paliwanagan. Kung nag-send sa akin ng mga video, yung mga video na ito, mayroon daw nag-video na may mga puro ng saging na sinuko. Ayoko, sumuko doon. Sinuko ng kalabaw o kung ano yun. Ayun ho, yung kulay dilaw na kalabaw. Dalawang kalabaw na kulay dilaw. Kaya kung pag meron kayong binibenta na ganyang kalabaw, kunin na ho natin. Kumuha pa ng saging. Kumuha pa ng saging. Ang sabi daw, nung may-ari ng lupa, ako daw nagpasuko, pinasuko ko daw, dadaling yung dalawang bulldozer doon. Ha? Yun daw natin yung lupa. Ito po, hindi namin tayo kahit pinilin. Sa kanila. At pa, So pinatay nila lahat ng crops ng may-ari ng lupa at pinarangban lang sa isang gilid. Tinatumba ko yung mga puno nila. Ngayon kung sasabihin mong inaano ko sa'yo, wala akong binibili lupa sa lugar na yan. Kahit po isang paso na lupa, wala akong lupa. Hindi ko naman sinasadyang kasama pala sa namin ng lupa yung Minalungaw. Nabuhay yan sa pamilya Sibilia. Kila Dr. Sibilia. Mamayaman sila mga Ayala Alabang. Ano po ba ninyo? Si General Espino? Pinuntahan ko sa ano? Ha? Pagdating ko doon, General Espino, sabi ko, gusto ko kong tumira sa lugar na yan. Gusto kong bilhin yung lupa ko. Binili ko yung nasa kumpanya na 100 milyon. Ayun po, maliwanag. Kanina, wala ho siyang nabili kahit isang paso. Hindi rin siya nagpapasuro, pero nagpadala ng dalawang kalabaw na bulldozer. Tapos po, ngayon, sinabi rin niya kung magkano niya nabili yung kay General Espino na sakop ng Makabaklay at yung pong sa mga Sibilia na siya rin ang bumili dahil yun niya po ay nilalaang ibebenta sa solar dahil mahal bumili ang mga tiga solar. Kaya po, alin ho ang totoo rito? Kung hindi ho ba uto talaga? Kanina walang nabili, ngayon may nabili. Ngayon may presyo na. At sinasakop na ho, pati yung Minalungaw. Ang masama ho dito, yung kahangga nung nabili niya, na ang hawak ay posisyon lang, wala naman legal order, pinakura na rin. Pinakura na rin ho at sinakop ng walang paalam yung mga dating nakaposisyon doon at yung mga nagmamay-ari ng lupa
na minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Kaya po, ang isa pang masaklap na ginawa ni Kong Mengmeng, yung pong nakaposisyon, yung pong may-ari ng lupa, inihabla pa ng cyber libel crime. Ito po yung Lucila Bote na may-ari ng lupa. Nung siya ang mag-video at siya po yung nagpalabas, wala po siyang karapatan at inihabla ngayon ni Kong Mengmeng. Dahil ginaya lang yung ginagawa niya. Kaya parang yung gamot ho kay Kong Mengmeng, hindi mo kailangan palang maging gamot. Siya lang ang uminom nun. Ito po yung katunayan at ang nakapirma pa po rito yung Piskal Adriosula. Nahabla po ng cyber libel, 20,000 ho ang piyansa. Kaya po yan ay tinutulungan na rin natin dahil kawawa naman. Wala akong kakayahang lumaban, walang kakayahang magpiyansa para doon sa ginawa ni Kong Mengmeng. At lahat ng nakaposisyon ho doon, dahil tao ni Kong Mengmeng yung kapitan, doon sa Makabaklay at yung nakaraang kapitan, pinahabla pa yung mga nakaposisyon at sinabi na yung kanilang mga inisyong barangay certificate at yung pong barangay clearance ay mga fake. Ano ho ang kakayahang mag-fake ng mga pangkaraniwang magsasaka at paggawa yung kanilang istampan? Wala po. Kaya po yung kanilang habla na yon ay ito po, sigurado po madidismiss lang. Kumbaga po, hinaharas lang po ni Kong Mengmeng. At sa katunayan, ito po yung deklarasyon mismo ng Lucila Bote na sila ay tinatakot sa gabi at pinapadalaw doon. Pakinggan po natin kay Lucila Bote mismo yung kanyang deklarasyon. Ito po yung pangalan ko sa Bibli. Doktora Ansel Laganyo. Isa po ako sa biktima po ng agaw lupa sa bayan po ng ang sityo Makabaklay po, Pinalumaw. Pero lang po sa inyo, kami sa Pinalumaw. Pinapuntahan po niya ako sa ex-kapitan na si Fabiano Gregorio po ng Barangay Makabaklay. Yan po si Lucila Bote na biktima ng agaw lupa at yan pong ating pong naging meeting na yan samahan ho ng mga simbahan sa buong 4th District. Andyan po ang mga pastor na nagkaisa na tulungan din yung pamilya. Andyan din po ang mga bishop. Andyan din po yung mga metodista sa buong 4th District. Kaya yung po lahat na yan tumutulong para doon sa lahat ng inagawan doon sa Makabaklay, sa Minalumaw at doon po sa Pambuan na talaga po inabuso ng mga Pascual. Yan po siguro napakatibay na pasiyahan natin dahil hindi po ito kwento kundi po tunay na pangyayari at hanggang ngayon po sa kasalukuyan ganun po ang labanan nila. Binabakuran lahat ang gustong bakuran doon sa Minalumaw at kanila daw yun. Pero wala pong legal basis, walang legal action. Kaya po lahat ng illegal andito na. Andito na po, pati po yung pagawaan na fake ng sigarilyo. Pati po yung pasugalan sa gapan, pati po yung montihan na lang sa patay. Sila pa rin. Yung koleksyon sa toda, sila pa rin. Yung po mga video karera bawat kanto, meron din po sila. Kaya po lahat ng negosyo ron, maging gasolinahan, supply ng hardware, at mga proteksyon, at pati po yung pangungontrata, si Kong Mengmeng na rin. Kaya po, ang inaasikaso nito, pagpapayaman, pananakot sa gapan, at yung pong pagpapabual doon sa mga kababayan sa gapan upang matakot sa kanila lahat. Kawawa naman po yung mga inabus sa gapan at yung pong kanilang ginawa ng hindi maganda. Kaya po sana mga kaibigan, mga kasama, yung pong ating tayaan, yung pong ating paggarantya, napaka-importante po. May paliwanag po natin yung katotohanan, malaman yung kanilang mga ginagawa at mga pangako na hindi naman po tinupad kamukha ng scholar. Wala naman po programa scholar.
Ang programa po ngayon, ala rin po yung libreng harvester, patalastas lang noon. Ala rin po yung libreng parang traktor na nakita nyo naman, ala rin po ibinigay. Bola lang po yun. Kaya po, wag nang pawabola sana yung ating mga kasamahan. Kaya po, ang intensyon ng ating pagmimiting na ito, maipaliwanag natin, mapalaganap natin yung tunay na pangyayari at yung totoong mga kaganapan sa ating pong kapaligiran. Napaka-importante rin po na malaman ng ating mga kasama, pag kayo po ay hinanapan ng Certificate of Indigency ng inyong barangay, pag kayo po ay kinunan ng ID, pag kayo po ay pinapirma sa isang ayuda, ang ibig sabihin po nun, pera po yun ng gobyerno, pera ng DSWD. Kaya po kung may nakatanggap dito o kung meron pang mabibigyan dito at nalista yung pangalan, wala pong masamang tanggapin dahil yun po, bumabalik lang ninyong pera din na ibinayad sa gobyerno dahil pagbili nyo po ng gasolina, pagbili nyo ng bigas, sardinas at anumang bilihin. Kapag bili nyo ng sigarilyo, wag lang pong fake. Meron pong tax yun. Lahat na yan may kaukulang tax. Yung tax na yun galing din po sa ating pare-pareho, sa inyo rin po yun. Bumabalik lang po yung kanilang ayuda na ibinibigay na hindi pera ni Kong Mengmeng. Pera po ito ng gobyerno na pinadaan sa DSWD. Kaya po huwag magyabang yung nakaupo na siya ang pinanggalingan at sarili niyang pondo yung kanyang pinamimigay. Hindi po totoo yun. Pera nyo din po yun at kaya ko po pinapaliwanag sa inyo, wala po kayong dapat tanawin na utang na loob doon sa ayuda dahil obligasyon po ng ating gobyerno at batas po yun. Kamukha ng AKAP, kamukha po ng AX, kamukha ng TUPAD, batas po yun na ipamigay sa mga mamamayan at kwalipikadong tao dito po sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang po sa 4th District yan, sa lahat po ng distrito, sa lahat po ng ating panig ng Pilipinas, ginagawa po ng mga congressman yan. Pero, iisang congressman lang po yung nagpa-vlog, iisang congressman lang yung umaangkin doon sa pondo na yun. Yun lang pong Congressman Mengmeng. Naubot ng sinungaling at ubot po ng magaling mambola. Hindi po lahat ng napapanood nyo sa video at sa pagla-live, doon sa pagpapag-vlog ay totoo. Pero po pangangakuan, ilalive kayo, sagot niya ang 400,000, 300,000 sa ospital. Pero, para po, Totoo yun, nangako rin mo doon sa amin yung dito to. Yun ang malaking ulo, Valientes. ayun, yung malaking ulo daw na Valiente, na ipapagamot niya, pinangakuan din sa, anong bayan? San Mariano. Bayan lang tinatanong ko, pero nilagyan na ng barangay San Mariano, Peñaranda, pinangakuan din, hindi naman po ibinigay. Pagpaliwanag naman ng kaunti. Eh, nung pumunta yun doon, eh, nangako po siya. Nangako po siya na ipapagamot nga daw yung malaking ulo ng anak ni Valientes. Hindi naman po totoo. Hindi naman niya tinupad. Lumapit doon sa kapan, hindi naman totoo. Wala akong nakuha. Maraming salamat po. Nakalive din po tayo. At hindi rin po kami magpapahid sa inyo. Ito po ay tunay na pangyayari. Aksidente lang na meron po tayo na pagpaliwanagan. At yun po ang pinaliliwanag ni Mayor Ella na hindi po lahat na napapanood nyo ay totoo. Scripted po yun. Pangako lang. At hindi po kakayanin na isang congressman na lahat ng mga ospital at ilalay niya, sasagutin niya ng 300, 400, yung bill sa hospital ay siya magbabayad. Hindi ho kakayanin. Hindi ho mangyayari kailanman. Kaya po, yung kanyang ginagawa, bola lang, panduloko lang, yung po, yung kanyang mga diskarte para po makuha yung inyong kalooban. At mapabilib yung iba na siya ay ganon kagalante at ganon na ibinibigay yung kanyang pinangakong ayuda. Wala pong totoong ganon. At meron pa pong isang mensahe na abangan siya sa isang barangay, bahay-bahay, lahat bibigyan niya. Lahat ng nakasakup ng barangay na yun, bibigyan. Pero sa totoo lang po, ang bibigyan lang 100. At
senior citizen pa. At yung health card na 10 million, wala pong katotohanan. Saan nyo ho gagamitin sa buwan yung health card? Kasi po, pag sinabing health card, sa hospital lang ng Gapan nadadalay o pwedeng gamitin. Pero wala naman din pong pinangakong natupad doon sa hospital ng Gapan. Hindi ko na po ulitin yung sinabi ko Antonino. Palagay ko po, maliwanag naman sa ating lahat. Ang isa po na ipakikiusap lang natin sa inyo, sana po matulungan natin yung pang-aapi, yung mga kapwa natin kasyudad sa Gapan. Hindi po lahat ng tiga-Gapan nasisiyahan, hindi po lahat ay natutulungan. Ang karamihan po nung tinatakot lang, patatawag, pag bumamurahin, at pakukuryente yung, ano na nga yung pakukuryente? Napanood nyo na ho ba yan? Hindi pa rin. Paano mo na nga sandali at 1 minute na lang ako. Kahit na yung mga paatigal ng mga birayo ng araw, may matitaan nyo, may siga pa kayo. Marami, mayamang karsada, pag nakakulong na, iiyak talaga ng kulungan. Pinumubuan to, minumubugan, kinukuryente. So, pares to, kung mga akala ko na, kukuryente na yan. O, pakukuhin niya sa palangahan may tubig. Sa bayan, sundot ng kuryente. Yung pag-angkot, isa ka. Ulit, kami ang dyan talaga. Yung mga check buwang ka. Ang mailing mo, basta nasingat ng Google, patay. Pakibalita kayo, kumisiga-siga pa sa kapat. Wala na singa sa kapat. Ano, sa mga naman nakasiga sa mga. Ayaw ng bata ko yun, parang mga sumulo yun, pag itinukong mo yun. Kaya nga nagpupuso na lang yan. Ayun po, nakita natin salita po ni Kapitan Boy Paslang. Dahil po, pakukuryente raw niya sa bayan yung mga tiga-Gapan. Yan po yung mag-anak at yung mga tao ng Boy Pascual. Tatlo po, yung daw alaga niyang asong ulod doon sa Gapan. Kaya po, kung makangiti ito, yung pungiti ni, ayan po, kaya po, kung makangiti si Kapitan Boy, mukhang asong ulol na rin. Ano po? Ganun po ang sistema natin dito sa Gapan. At totoo naman po, wala nang siga sa Gapan, kundi yung mga Pascual na lang. Alam niyo po ba yung Mangino, kung saan yung Mangino? Sementeryo po yun. Pinalibing na ni Boy Pascual yung kanilang mga kapwa siga doon. Kaya po, doon lang po sila nagsisiga-sigaan. Ano ho ba itsura ng pagkakangiti? Tamo nga, mukhang asong ulit daw, sabi. Kaya po, mga kasama, mga kaibigan, hindi lahat ng mga tiga-Gapan ay meron pong peace of mind. Napakahalaga po nung mabuhay ka ng payapa, tahimik, at panatag ang loob. Mahirap pong mabuhay na may pinoproblema kang mamaya, ipatawag ka mamaya, sunduin ka. Mamaya po, pakuryente ka sa konting pagkakamali or mapagdudahan ka. Iba po ang buhay doon, iba po ang buhay sa hain, iba po ang buhay sa Peñaranda. May kalayaan at meron pong kapanatagan ang buhay ng bawat pamilya. Kaya po, para po sa buong distrito at sa Gapan, ito na po ang ating pagkakataon, ito na po ang ating pagmusga, ito na po yung nakita nating comparison. Si Doktora po naupo ng isang termino, pero nasayang po yung isang taon dahil po sa pandemic. Isang taon po tayong pare-parehong bawal lumabas at ala pong magagawa. Wala ring pondo. Kaya po, yung natira niyang 2 taon, kapos na kapos po. Sana po, sa pagkakataon ito, na nakita niyo yung comparison, tulungan niyo po ang ating pong doktora, yung inyong suporta. Nakapakahalaga po ng inyong magiging galaw. Dahil sa inyo po kami nakaasa. Kayo po ang aming pag-asa, kayo po ang aming sasandalan sa bawat purok, sa bawat barangay. Yung pong nakita naman natin comparison kung papaano kayo galangin at kung papaano kayo
ituring na kaibigan ni Doktora. Andiyan po ang garantor natin, si Kong Rudy Antonino. At sisiguruhin ko po, kami ni Doktora at nila Kong Antonino, walang aagawing lupa at wala pong ipabubuwal, wala rin pong magsisiga-sigaan. Tatapusin natin yung kanilang magsisiga at wala pong maagaw ng lupa.